Kami sumasamba sa'yo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Happy Fiesta! Bati naman natin yung ating katabi. Alas 11 pasado na ng gabi, oh. Happy Fiesta! Ayan, palakpakan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno, sa pagtawag mo sa amin, sa pagbabasbas mo sa amin, sa pakikinig mo sa amin, sa pagmamahal mo sa amin. Ang lahat ng ito ay dahil sa Kanya. Amen. Ayan. Ilang minuto na lamang po, matatapos na ang January 9. But this will be one memorable experience for all of us, especially po sa akin. Dahil ito po ang unang-unang kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno na aking naranasan bilang paring nakatalaga dito sa simbahan ng Quiapo. Noong una po, dumadalo-dalo lamang po ako sa Misa Mayor, doon sa Quirino Grandstand. Pupunta ako doon ng bago mag-alas 12, magko-concelebrate sa Misa ng Archbishop of Manila. Pagkatapos mo noon, kakain ng isang tasang lugaw, at pagkatapos po noon, naalis na ako. Babalik na ako sa aking simbahan dahil kinaumagahan, may misa pa ako. Pero ngayon ko lang po naranasan na 6 na buwan na paghahanda para sa isang araw na pagdiriwang ng kapistahan. Kaya po inuulit-ulit ko to lagi. Nababanggit ko po lagi. Mula pa po noong July, ako po ay nagsimula ng makipagpulong. We went out of town. Nagkaroon po kami ng
strategic planning for this evaluation, goal setting. We were together in one place, talagang nagdasal po. After that po, nakipag-meeting ako sa marami-rami pong sektor ng ating lipunan. Name it, I was able to attend it. Mula po kay Yorme, ang ating alkalde ng Maynila, nakipag-meeting ako sa kanyang iba't ibang opisina, sa iba't ibang ahensya po ng ating lungsod. Nakipagpulong po ako sa chairman ng MMDA, na-meet ko na yung mga napapanood ko sa TV, harap-harapan, nakakausap ko siya. You know, yung mga sa iba't ibang uniform personnel, name it, no? Army, Navy, Coast Guard, lahat po ng mga uniforme, parang mga naka-battle gear. Nakapag-meeting po ako sa Aguinaldo, dahil nandyan po yung mga iba't ibang mga intelligence unit. Andyan po ako sa National Disaster Commission, iba't ibang pangalan po. Sobrang dami po. Habang dumadaan yung buwan, nare-realize ko, napakahalaga po talaga ng kapistahan ng Jesus Nazareno sa ating bansa. Sa katunayan po, ito po ay itinuturing na national security event. Ibig sabihin po, hanggang Malacanang po ay meron kahong pagpupulong. At tunay nga po, hanggang Malacanang for the first time, nakaapasok ako ng Malacanang para sa isang mahalagang pagpupulong para sa kapistahang ito. Napakarami po. Hindi ko na mabilang kung ilang oras po ang ginugol natin para siguraduhin ang ligtas, maayos at banal na pagdiriwang ng kapistahan. At ang dami po kung nakilalang nagsasakripisyo. You will be overwhelmed by a lot of volunteers, mga top brass, mga malalaking tao. And then when you were meeting them, malalaman mo na lang mga deboto pala ito. Yung mga well-decorated na mga tao, yung mga may kilalang mga pangalan. Sa bandang huli, pag nagpupulong kayo, Father, deboto po ako ng Jesus Nazareno. So overwhelming. Number of multitudes, countless faces and names came together for the past 6 months para lamang po magkaroon tayo ng banal, maayos at ligtas na pagdiriwang. Maliban po may mga dito sa simbahan, our volunteers, our liturgical ministries and organizations, come to think of it, last Mass na po natin, for the 33 Masses for the fiesta, last Mass na po tayo. Pero tingnan niyo po, punong-puno pa rin ng mga nakakulay green doon, mga green women of Quiapo, mga collectors. Abay, nakigreen din pala itong choir natin. Green din ito. At ang mga naggaganda at makisig natin, mga laymen. Punong-puno pa rin po tayo hanggang labas. Yung mga ushers, marshals, ihos, volunteers, and those who are serving at the back, behind the camera, mga security personnel. Those who nasa taas po, we are still having an operation po sa taas. Monitoring po yung nangyayari na translasyon. Not to mention yung nangyayari pong pagdiriwang sa Quirino Grandstand. Nakita niyo po kung napakalaking preparation po noon. Hindi ko nga po mabilang kahapon, kagabi, pagkatapos, kaninang madaling araw, na magpapasalamat na po ako para sa pagdiriwang lang ito. Binigyan po ako ng 3 pages as ang liliit ng font. Sabi ko, paano ko ipapasalamatan ito? Baka tulugan ako nitong mga ito. So, kinonsize ko na lang, AI, summarize. Na-summarize, kaya laging 1 page and 1.5 pages na lamang. Not to mention yung mga barangay natin who are cooperating, yung ating mga ihos na nandyan, sinisiguro na makauwi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno dito sa kanyang tahanan. Ay, nauubusan na po ako ng hininga. Kung pagsasama-samahin pong ito, masasabi ba natin na ang lahat ng ito ang naging dahilan ng isang matagumpay, banal, ligtas at maayos na pagdiriwang? Masasabi ba natin ang lahat ng ginawa ng ating ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong pagdiriwang ng kapistahan na banal, maayos at ligtas? Wrong. No, amen.
Patutunayan ko po sa inyo yan. Yes, while God appreciates all our efforts, totoo, ikinagagalak ng Panginoon kapag nag-aalay tayo ng buong buo sa Kanya. Ang ating panahon, ating lakas, ang ating karunungan, ang ating kakayahan, nagsasakripisyo tayo. Habang tinaamin po natin na yung ikaw ay nagsasakripisyo, nagpapaaka, marahil natutuwa ang Diyos sa iyo, sige, tanggapin na natin. Tanggapin na natin na kapag nasusugatan ka, iniisip mo, natutuwa ang Diyos pag ikaw'y nasusugatan, bilang pagpapakita sa Kanya na handa ako magsakripisyo sa iyo, Panginoon. Sige, tanggapin na natin iyon. Pero sa totoo po, hindi talaga yun ang dahilan kung bakit may himala, kung bakit tayo sinasagot sa ating panalangin, kung bakit nagkakasundo tayo ng mga tao na ating minsang nakaaway, kung bakit tayo binabasbasan ng Diyos. Hindi po yan ang tunay na dahilan. Gusto niyo pumunta doon sa ating pagbasa? Naalala niyo si Moses? Sabihin niyo nga, Moses. Si Moises, pinangunahan ang mga Israelita papunta sa kalayaan mula sa Ehipto, papunta sa sinasabing lupang pangako, promised land. Tama po, naalala niyo yun. At doon natin naalala yung pagbubukas ng Red Sea. Habang hinahabol si Moises katama ang bayan ng Israel, ng mga kawal ng Ehipto at papatayin sila, mga mayroong armas, may malalaking mga kabayo. At nung akala nila sila ay mamamatay na, biglang sa hudyat ni Moises, sa mandato ng Diyos, hinati niya yung dagat, yung Red Sea. Kaya nakatabid sila ng ligtas. Tama po, maliwanag yon. Okay. Hanggang dumating po dito sa ating pagbasa ngayong gabing ito, na kung saan ang mga Israelita doon sa disyerto po ito, biglang nagkaroon ng maraming ahas. Sabihin nyo nga po, ahas. Ayan. Pinagtutuklaw ang bayan ng Israel. Tinuklaw ang mga Israelita. Isa-isa silang namamatay dahil sa tuklaw ng ahas na nangyari dun sa disyerto. Tumawag si Moises sa Diyos, kaawaan mo po kami, mapupuksa po kami. Ano ginawa ng Diyos? Sabi kay Moises, Moises, gumawa ka ng tanso, silver, na hugis na uri ng ahas. Isabit mo yan sa isang kahoy at ito ay itaas mo. So itinaas ni Moises, pagkatapos niyang gawin yung silver na ahas, itinali niya sa kahoy at itinaas na ganoon. At ang sabi ng Diyos sa kanya, Moises, sino man natuklawin sa mga kababayan mong itong Israelita at tumingin sa tansong ito, sila ay maliligtas. Tumingin. Itataas ni Moises. Okay, para magkaroon kayo ng image. Alam niyo yung sa mga reseta ng doktor? Mga doktor, yung merong kahoy na ganoon, mga reseta, mga emblem, may parang ahas na gano'n. Doon po nanggaling yon. Yung kwento ni Moises. No? Kaya nung tinaas ni Moises na ganoon, yung mga natuklaw ng ahas, na sila ay parang matay na. Pagtingin nilang ganoon, sa itinaas ni Moises, biglang agad-agad nakaramdam ng kagalingan at hindi namatay. Tanong, ano ginawa ng mga Israelita para gumaling at maligtas? Anong ginawa? Ano ang ginawa? Tumingin. Tumingin. Sinabi ba ng Diyos, kung sino mang humawak sa tansong ito, ay maliligtas? Hindi. Ano ang sabi lang? Tumingin. Tingin lang. Ganon ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pahihirapan. Tignan mo lang ako. Mararamdaman mo ang pagmamahal ko.
No effort. Ibig sabihin po nito, ang biyaya, ang himala ng Diyos na ibinibigay sa atin, higit sa kakayahan natin. Hindi dahil sa nagsumikap tayo, hindi dahil nagsakripisyo na sugatan tayo, kung bakit nagkaroon ng himala at katugunan ng ating mga problema, dahil una sa lahat, yaan ay kusang loob, buong puso na binibigay ng Diyos sa iyo. At ito ay tinatawag nating biyaya. Sabihin nyo nga po, biyaya. Biyaya. Ano lang kailangan mo? Tumingin ka lang. Malinaw? Tumingin ka lang. Hindi na kita pahihirapan. Parang may mga nililigaw. Sino po mga niligawan dito? Di ba? Kailan mo unang nalaman na mayroon sa iyong pagtingin ang binatang ito? Nung nahuli mo siyang tumingin. Ganon ang Diyos eh. Alam niya, pagtingin lang. Pinapakita niya, no human effort is enough. No human effort is enough to be deserving of God's miracles. Kahit magpagulong-gulong po tayo ng 10 beses sa buong mundo, 10 times, pagulong-gulong ka, that is not enough. No human effort. Nothing in this world can win for us the favor of God. Kung may biyaya ang ng Diyos, ito ay kusang loob na binibigay sa iyo. Kaya, wag niyo pong ikagugulat na kahit ikay makasalanan, hindi ka pa nakapagkukumpisal, aba, sinagutan ng Panginoon yung iyong problema. Kahit alam mo na marami kang dinadamdam, marami kang karga, o kargado ka ng kasalanan, tapos biglang nakatapos yung anak mo, biglang nakapasa sa bar exam, biglang gumaling ka, sinagot yung panalangin mo, huwag mo ikagulat. Dahil sinasabi sa'yo ng Diyos, anak, hindi mo ako masusuhulan. Hindi mo kaya akong sukulan. No amount of human effort can make me decide to bless you. Because if I will bless you, ako ang kusang gagawa nun. Kaya ang tawag doon, biyaya. Amen? Pakatandaan po. Kasi alam nyo, malinaw ito. Dapat ito malinaw. Bakit? Kasi kapag ang akala natin, nasusuhulan natin ng Diyos pag gumawa, Lord gumawa ako ng tama, may utang ka sa akin. Lord, binalik ko yung hindi akin may utang ka sa akin. Ano nakikita mo doon? Nakakaroon ka ng spiritual pride. Nagyayabang ka na sa Panginoon. Naakala mo dahil natapos mo yung nobinaryo ng misa, may utang ang Diyos sa iyo na biyaya at sagot sa kahilingan mo. No! No human effort can win God's favor. Kung tayo binibiyaan ng Panginoon ngayon, ito ay dahil ito ay pinili niya. Ito ay ginawa niya. Kusang loob. No human effort. Kaya nga, eto, makinig kayo dito Kung itutuloy niyo po yung kwento ni Moises, meron pong panahon doon na yung mga Israelita, doon po sa disyerto, nauhaw. Nauhaw. Pakiulit po. Nauhaw. Anong ginawa? Si Moises, tumakbo sa Diyos. Panginoong Diyos, mamamatay po kami dito sa pagkauhaw. Nagre-reklamo na po ang inyong bayan. Sila ba raw ay pinalaya mo, pinaalis mo sa Ehipto para patayin lang dito sa disyerto, sa ilang. Diyos, Panginoong Diyos, dinggin mo po kami, nagmamakaawa po kami. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ano sabi? Anyone? Ito sabi ng Diyos kay Moises, Moises, kunin mo yung tungkod mo. Ipalo mo dun sa bato. Ipalo dun sa bato, dun sa disyerto. Ipalo mo ng 1 beses at lalabas
ang tubig. Lalabas ang tubig. So pinalo ni Moises. Lumabas ang tubig, pero may ginawa siyang hindi inaasahan. Si Moises, dinalawa ang palo. 1, 2. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Ilang beses? Isa. Ilan ang ginawa niya? 2. Sumuway siya sa sinabi ng Diyos. Sumuway siya sa sinabi ng Diyos. Nag-alangan siya. Akala niya makukuha niya ang Diyos sa kakapalo ng marami. Ang nais lang ng Diyos sa kanya, sumunod ka lang. Kung kanina sinabi ng Diyos, tumingin ka lang. Ngayon, simple lang to. Sumunod ka lang. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Sundin mo lang yung salita ko. Huwag mong dalawahin, tatluhin. Kasi pag dinalawa, tinatlo mo yan, inapat mo, baka iba lang sinusunod mo. Baka hindi na ako. Baka ang sinusunod mo lang, yung pride mo. Yung ego mo. Yung guilt feeling mo. Ang sabi ko sa iyo, isa lang, di ba? Ano nangyari? Eto, dito kayo magugulat. Ano ang naging parusa kay Moises? Ano naging parusa kay Moises? Yun lang ginawa niya, ha? Dinalawa lang niya yung dapat na isa. Simple. Alam niyo kung ano naging parusa kay Moises? Si Moises na pinangakuan mula sa Ehipto na siya ay dadalhin sa lupang pangako, the land of milk and honey na tinatawag, siya na pinangakuan na pangungunahan niya ang kanyang ambayan ng Diyos ng Israel papunta makalabas sa pagkaalipan sa Ehipto at makarating sa lupang pangako, ang lupang magiging maginhawa sila at maayos. Ano nangyari sa kanya? Hindi po siya nakapasok. Ganun lang yon, Father. Ganun lang yon dahil doon hindi na siya nakapasok sa lupang pangako. Kaya doon siya sa Mount Nebo, yung sinasabing bundok sa Jordan, doon inaakala doon nandun ang puntod niya. Kasi beyond that is a river and the promised land ay nandun na. Hindi siya nakapasok. Bakit? Hindi siya sumunod. Alam niyo po, mahalaga po ito sa ating debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kasi minsan, nagyayabang tayo sa Panginoon. Lord, kaya ko to. Gagawin ko ito para sa iyo. You know, ang dami nating sakripisyo dito eh. Ang dami nating ginagawa. Pawes, everything. Tatawarin ko yung dagat ng mga tao na iyan. Maabot lang ko yung salamin ng andas. And then pag nakaabot mo na, meron ka ng, okay, +1, talo ko kayo, nakakalima na ako, kayo ilan na. May bragging right ka na, okay ba, nakaakyat ako. Ano yun? When you say that, nagkakaroon ka ng spiritual pride. Ego tripping na yon. You're making a name for yourself. I'm sorry to tell you that. Please do not misunderstood me o misunderstand me. Ako po ay tao na palahawak din. Maniwala kayo sa akin. Alam niyo naman kaibigan ko. Palahawak ako. If I feel good about you, ahawakan kita. If kailangan mo ng comfort, ahawakan kita. Ang nanay ko po, nung ako'y lumalaki, ako po ay sakitin. Oo, nandun na ako, may itsura ako. Pero sakitin po ako talaga. Alam niyo ginagawa ng nanay ko? Meron po siyang maliit na istampitan na may imahe ni Saint Martin de Porres. Saint Martin de Porres, yung negro. Batang-bata ako noon. May tinamaan ba? Sorry po. O maitim. Yung maitim po na imahe. Ang ginagawa niya, inilalapat niya yon sa dibdib ko. Lumaki kong ganon. Hanggang naging binata na po ako. Kaya ako palahawak po. Natuto ako sa kanya na humawak sa mga imahen. Hahawakan ko yon, o lagay mo na sa dibdib mo. Kaya don't misunderstand me na wala ako sa ganung level.
And that is also my expression of faith. Sa katunayan, kung matutulog po ako, nakakatulog ako madalas, hawak ko rin ang rosaryo ko. May rosary in bed. Hawak ko yan. Yun nga lang sa umaga, hinahanap ko. Hindi ko malaman kung saan ko nailagay, kung saan naiipit. But I also hold it. Meaning, what I'm telling you, hindi po ako kakaiba. I am like every one of us here, palahawak tayo. Pero, sana po, wag nating susuhulan ng Diyos na kapag nakahawak ako, may utang ka sa akin. Tingin mo lang, sabi ni Lord, tingin mo lang. Kuha mo na ang puso ko. Di ba? Unang tingin mo pa lang, mahal na kita. Mga ganun, di ba? Ganun si Lord very romantic Hindi mo na kailangan suhulan ng Panginoon. He has everything. And if you are sacrificing for Him, it is for your good. Dahil gusto mong i-build ang character mo. Kung ikaw'y nagsasakripisyo, nagpapaaka, ikaw ay naghihila, namamasan ka, gawin mo yan to build a character, to strengthen your faith. Pero wag na wag mong gagamitin iyan bilang panuhol sa Diyos. At sasabihin mo, may utang ka sa akin, kailangan ko ang iyong sagot dahil naghirap ako at nagsikripisyo ako. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Marami po tayo. May gallery of saints dito. Pinaayos ko po yan para madali niyong hawakan. Sige po, ituloy niyo po. Ituloy niyo po ang pagsama niyo sa traslasyon. Hawakan niyo yung lubid. Sige po, maghagis kayo ng panyo. Asaluhin ng ihos. Hipupunas. Ibabalik sa inyo. Sige po, magpaa kayo. Okay lang po yan. Pero dapat, nasa tamang pagperspektibo yon. Na ginagawa mo iyan para lalo mong mapagtibay ang iyong pananampalataya. At wag na wag mong gagamitin yan bilang panuhol sa Diyos. Dahil yan ay lilikha lamang ng spiritual pride. Kayabangan. Ego-tripping lang yan. Dahil ang Diyos, isang tingin mo lang at ako'y napapo. Di ba may ganun yun? Isang tingin mo lang, mahal na tayo ni Lord Isang tingin mo lang. Hindi mahirap magmahal ang Diyos. Hindi siya mahirap pa-inlabin sa atin. Dahil una sa lahat, inlove na siya from day zero. Mahal na tayo ni Lord. Ang kailangan lang ni Lord sa atin, sumunod tayo. Sabi po sa akin, nagtanong ko kanina sa loob, anong itsura ng ating Quiapo pag January 10? Kayo po, anong itsura ng Quiapo pag January 10? Anong karanasan po ninyo? Parang walang nangyari. Malinis, mahayos lahat, back. No? Back to basic. Nasa kanya-kanya na tayo mga trabaho. Malamang January 10, tulog po ako maghapon. Huwag niyo pa akong hahanapin. Pero ang ibig ko sabihin dito, pagkatapos ng piyesta, sana po, yung buhay natin ay mababanaagan ng pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa Diyos. Yun lang naman po. Tingnan lang natin ang Lord, in love na siya sa atin. Sundin lang natin siya. Amen?